naman ako. I mean, marami naman nagtanong na sa akin kung kamusta na ako. And I'm doing good, I'm doing fine. Busy po ako sa trabaho ngayon. Sunod-sunod yung ginagawa nating proyekto po ngayon. Have you moved on from the incident? Of course. Oo naman. Kumbaga sa akin, wala na yun. Tapos na eh. So wala na tayong magagawa doon. So katulad nga na sinasabi ko, I just need to accept it and embrace the situation. And para tuloy-tuloy lang. Nagulat ka ba na learn from the incident? So sobrang dami eh. I mean, marami ako realization lately. Pero one thing lang na talagang tumatak sa akin is minsan kailangan natin kontrolin talaga yung emosyon natin. I mean, yung pakiramdam din natin, kailangan din natin maniwala dun sa guts na parang yung putok na pag hindi siya maganda, so it's better not to do it next time. Pero galit pa na marami. Galit sa puso, siguro wala naman akong galit even though sa gumawa sa akin nun. Kahit before, wala kang naramdaman. Siguro that's the thing, kaya naka-move on ako ng mabilis or mas naging masaya ako is hindi na ako nagtanim ng galit kung sino man yung gumawa sa akin nun or sino man yung mga involved sa pangyayari na yon. Pinatawad ko na sila actually, pero like katulad nga ng sinabi ko and may management as well, syempre manager ko si Sir Brian, na we're still looking for the justice that we want, hindi lang para sa akin, para sa lahat ng biktima at para dun sa mga, para wala na silang mabiktima sa mga susunod na panahon. Kumusta si Sylvia, si Pinky Mother? Kumusta ang katrabaho? Ay nako, very masaya kami sa set and very gaan niya ka-work. Siyempre nung una, sobrang nahihiya din ako. Nung napanood niyo naman yung role ko doon, nung una sobrang nahihiya ako, pero once na nagkausap kami before kami gumawa ng mga scenes namin, so parang parang tita ko lang si Tita Sylvia. Sa set na yung nagbibiro-biro sa'yo o wala naman? Wala naman. Peaceful naman yung set. I mean, wala naman ako naririnig ng mga chismis or small talks. Okay naman. Pero nagmeron ka ang pelikula na rin kasunod na ginawa with Calvin Miranda, di ba? Parang ang dami pumarang project, sabi ni Sir Brian. Thank you Lord, thank God. Yun lang po yung masasabi ko. Yes, gumawa ako ng pelikula kasama ko si Kelvin. Kaya ginawa namin ito sa Nueva Ecija at ipapalabas ito I think sa mga schools. Hindi ko lang alam kung kailan siya ipapalabas siya, pero within the film. At binigyan ka raw ng payo ni Sir Brian na kung gagawin mo man, dapat huwag sa ibang lugar. Dapat sa sarili mong bahay. Totoo ba? Actually, na lang, inside talks na lang namin yan, biro-biruan na lang. Actually, hindi na namin napag-uusapan, pero nung mga una talagang hindi naman niya ako pinagalitan as na yung manager din. So, siyempre, Sir Brian, parang tatay ko na yan. Isip na kami agad ng solusyon kung ano ba yung pwede namin gawin. And wala na. Let's move forward, move on na kami, and let's get back to work. Doon walang kaso, wala nang magiging kaso. Actually po, hanggang ngayon, meron pa rin kaming ginagawa legalities na hindi pa namin pwede masabi lahat. And soon, malalaman yun po pagka nakuha na natin yung justice sa gitna natin. Ikaw na bang nagsampa ng kaso or lahat kayong mga... Isa na po ako and actually may mga kakilala ko na biktima din. Mga friends din sila. Yung iba, more than 5 na po kami. Na nag-fight. Nagkakasitahan pa kayo ni Andre sa set? Kumusta? Napag-uusapan niyo ba? Hindi kami nagkasabay ni Andre sa taping. And actually, nung in-interview kami ni Tito Boy, nakilala ko si Andre, doon ko lang siya nakilala. And hindi ko alam na victim din pala siya. So doon lang kami nagkausap, personal. Kinamusta ko rin siya kung how's everything. Siyempre, baka hindi siya sanay. Kasi alam ko magawa si Andre. Pero, nagkausap naman kami personal. Pero nagulat ka ba na ang daming victim na 50? Opo, sobra. I mean, sabi ko nga, akala ko ako lang eh. Pero nung time na parang sabi ko, bakit pare-parehas? Bakit pare-parehas kami na nasa industriya? Same girl, same place. Sabi ko, yun nga. Hindi ito normal na gawain. It's a sentiment. Ano mo narinig na lalabas? Alin po? Yung scandal, kailan mo narinig? Siguro po last year. Last year, yeah. Pag may nagsabi sa amin na parang may lalabas daw na ganyan, video, scandal, against me. Then, ginawa na agad ng paraan na management yun. So, tinignan talaga nila kung ako ba talaga yun. Then, confirm it na ako yung nandun sa
video na yun. May extortion ba talaga? Nung una po, like they're selling the video for I think mga 50,000 may ganyan. Then other than that, hindi ko na po alam kung ano naging usapan ng manager ko or sino man yung mga tao na yun. Hindi ko na po pinakialaman yung bagay. Natatakot ka na ba sa mga babaeng may tattoo? Ano po, sorry? Natatakot ka na sa babaeng naranak tattoo? Actually, hindi naman. Wala naman trauma. Wala naman akong trauma pagdating sa... Siguro yung trauma ko na lang is yung pupunta ako sa isang lugar na I mean, hindi ko alam. In-invite lang ako or kahit na sino, babae man, lalaki, kaibigan. Yun ang rule ko ngayon. Ayoko pumunta sa mga condos, ibang bahay, or kahit sa lugar na alam ko hindi ako safe. If you wanna see me, sa bahay ko, pag personal, yes, bahay ko. Then, sa public, yun. Pero mas marami kong babae parang nagpaparamdam sa iyo na yun. Parang bet ka nila. Naramdaman mo ba yun? Hindi ko po alam, pero I think so po, meron po. Pati gays? Madami po. Sobra kasi. So, bilang ambassador ng kayong mga Metro Talents, mga ambassadors na nitong Boy Party Pride, paano ka sinuportahan din ng LGBT community at saka paano ka rin sumusuporta sa kanila? Siguro po, yung support na nakuha ko from the community is mas marami yung good, mas marami yung better po kaysa dun sa mga, syempre yung mga comments, yung mga bad comments na nababasa ko. Puro trolls naman yan puro, alam mo yung puro dami accounts. Like, kaya rin ako nandito sa White Party to show my support for the community, for the whole community, for the LGBTQI plus community, for the allies. Kasi syempre, like, since nung nag-start ako, sila na yung nandyan for me. Like, 80% of my fan base are from the community. So, I think itong party na to is marami silang kailangan i-celebrate. So, ako nandito ako to support them, especially to support Mentor sa event na ginawa nila na to. And lagi ko sinasabi sa community na talagang mahal na mahal ko sila. Kundi dahil sa nila siguro hindi ako tatagal sa industry. Ron, ba't hindi ka naniwala na, kasi di ba usually yung mga natatak kapag nagkakaroon ng they just let it die as a natural death. Pero ikaw, you chose to talk about your own address. Bakit ganun? Siguro po kung sarili ko lang iisipin ko, ganun yung gagawin ko. Na parang hayaan na natin yan, easy lang yan, wala rin naman yan. Pero like, katulad nga po ng sinabi ko, it's for awareness na rin. Para mabawasan na yung mga ganitong gawain. I mean, kasi hindi siya biro Okay sana to, hindi siya okay. I mean, kung like personal ko yun, I mean personal na kumalat lang yung video ko, na alam ko naman, meron akong ganun. And yung girl din as well. Pero kasi ito ibang usapan na to. So, di ba? How can you, I cannot really imagine na magagawa yun na isang babae sa aming mga lalaki. Na kahit ako, like, minsan hindi sumagi sa isip ko na nagagawin ko yan sa isang girl. Na parang iba-blackmail mo siya, tatakutin mo siya for a video, or kukuhanan mo siya without permission. So ako, like, nag-stand ako dun sa experience ko. Kasi wala namang ibang gagawa nun kundi kami lang na mga biktima So, and I hope sana patuloy kahit hanggang ngayon po, sinasabihan namin sila na in-encourage namin sila na to talk, to file a case, formal case, para like mahanap talaga namin kung sino yung mga tao sa likod na itong malaking sindikato. How did your family take it? Full naman yung family ko, airpot ko, yung mom ko, lahat. Hindi na namin ito napag-usapan. Like nung time lang na nag-boom to, nung gabi na yun, nasa family na ako. Nandun na ako sa tatay ko and we're doing a session that night. So, sabi ng tatay ko lang sa akin na mag-ingat na lang ako next time. And alam naman ng tatay ko kung gaano ako kasi nakaalalay naman sila sa akin. Anong abangan kay Ron this year? Mga projects? Wala pa po. Hindi ko pa po alam yung mga future plans. Pero like, sabi ko nga po, I'm so thankful and grateful kasi hindi po ako nawawala ng work ngayon. Like, dami ko pong tapings ngayon. May teleserye po ako. Nag-guest din ako sa Wish Ko Lang. Showing ko yun ngayong Sabado. Then, sa events naman po, I have a lot of events na kukuha sa akin. And kung may aabangan po sa akin, ano naman ako, super active naman ako sa social